Birth of the Ten-Tails Jinchuriki. Pinatalas niya ang Ten-Tails, inayos ang sarili, at nagsimula ng isang maayos na pag-atake laban sa allied shinobi, inaalis ang bawat jutsu na ginagamit nila laban sa kanya. Sa isang mapanganib na pagsusugal, ginamit ni Gamakichi ang starch syrup gun laban kay Obito, na siyang unang pag-atake na hindi lubos na naalis. Napagtanto ni Naruto na, sa kabila ng lahat ng bagong kapangyarihan ni Obito, nananatili siyang mahina sa Shinjutsu. Habang papalapit na ang buwan sa pinakamainam na posisyon upang maisagawa ang Infinite Tsukuyomi, nagsimulang gumawa ng huling paghahanda si Obito. Ikinulong niya ang alliance sa isang barrier at lumikha ng isang napakalaking puno na may 4 na bulaklak, ang bawat bulaklak ay nag-charge ng isang tailed beast ball. Ang mga bola ay pinaputukan sa mga puwersang shinobi ngunit sina Naruto at Minato ay nag-teleport sa lahat sa ligtas na lugar. Matapos maitaboy ang Shinjutsu fuel-led counter-attack ng dalawa, tinawag ni Obito ang anyong puno ng Ten-Tails at pinasipsip nito ang chakra ng mga kalapit na ninja, kinukuha ang kanilang chakra at pinapatay ang marami. Ginamit ni Obito ang tumataas na bilang ng mga namatay upang sirain ang determinasyon ng Shinobi Alliance, na nag-aalok sa kanila ng awa kung titigil sila sa pakikipaglaban at hahayaan ang kanilang mga sarili na makapasok sa walang katapusang panaginip. Halos matulala si Naruto, ngunit napasigla siya sa pagtanggi ni Sasuke na sumuko at pinag-isa niya ang mga puwersang shinobi. Sina Naruto at Sasuke ay nagsama-sama, pinagsasama ang kanilang sariling mga kakayahan sa Shinjutsu laban sa kanya ng mas malaki ang epekto. Si Obito, na nakikipaglaban pareho sa Shinobi Alliance sa pamamagitan ng pagkontrol sa puno at kina Naruto at Sasuke mismo, ay nabigo sa kanilang patuloy na pag-atake at sa pagtanggi ni Naruto sa kanyang paraan ng pag-iisip. Lumikha si Obito ng Sword of Nunoboko, na nilayong gamitin ito upang patayin silang lahat ng tuluyan. Napagtanto ni Naruto at Sasuke na magkakaroon lamang sila ng kaunting pagkakataon upang talunin si Obito kaya humingi sila ng tulong sa kanilang mga kaklase mula sa Konoha upang tulungan sila sa isang pinagsamang pag-atake laban kay Obito. Matagumpay nilang nalampasan si Obito at nagsimulang mawalan siya ng kontrol sa chakra ng Ten-Tails, na nagbigay sa alliance ng pagkakataon na hilahin ito mula sa kanyang katawan. Sa panahong ito, pumasok si Naruto sa kamalayan ni Obito sa pamamagitan ng kanilang magkakaugnay na chakra at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Bagaman sinubukan niyang labanan ang paghila ng mga salita ni Naruto at ang pagkakahawak ng Shinobi Alliance sa kanyang chakra, ang chakra ng siyam na tailed beast ay inalis sa kanya at nahulog siya sa lupa, nawala ang kanyang kapangyarihan at natalo siya. Habang walang magawa si Obito, sa wakas ay bumalik si Kakashi mula sa dimensyon ng Kamui na may determinasyon na patayin siya. Pinigilan siya ni Minato at ipinaliwanag na hindi na ito kinakailangan, dahil ang pagkatalo ni Obito kay Naruto ay sa wakas ay nagpakita sa kanya na mali siya sa lahat ng oras na ito at nasa kalaliman, siya ay nabubuhay ng isang kasinungalingan na nakikipaglaban para sa Infinite Tsukuyomi. Habang nagsisimulang ilipat ng alliance ang kanilang atensyon kay Madara, na nakikipaglaban sa ibang lugar, nagpasya si Obito na gamitin ang Samsara of Heavenly Life Technique upang buhayin muli ang lahat ng kanyang pinatay bilang pagbabayad para sa kanyang mga kasalanan. Habang ginagawa niya ang teknik, lumitaw si Black Zetsu mula sa ilalim ng lupa at pinilit siyang baguhin ang mga target, na binuhay muli si Madara. Sinubukan ni Black Zetsu na kunin din ang Rinnegan na ginagamit ni Obito, ngunit napagtanto na hindi ito makakatakas kina Kakashi at Minato. Ipinaliwanag ni Obito sa kanila kung ano ang napilitan niyang gawin at nagmakaawa sa kanila na sirain ang kanyang Rinnegan sa anumang halaga. Habang nakikipaglaban siya sa kontrol ni Black Zetsu, ang demonic statue ay tinawag mula sa katawan ni Obito, sinisipsip ang kaunting enerhiya na natitira sa kanya at pinagana si Black Zetsu na malampasan siya. Nang maglaon ay nagawang muling makuha ni Obito ang kontrol sa kanyang katawan bago pa mailipat ni Black Zetsu ang Rinnegan at ang yin half ng Nine Tails kay Madara, na nakuhang muli na ang Rinnegan na itinago ni Obito at naging Jinchuriki ng Ten Tails. Sinubukan ni Madara na kumbensihin si Obito sa pagkakamaling ginagawa niya at binaba ang kanyang bantay habang binibigyan niya si Obito ng isa pang pagkakataon. Pinili ni Obito na saksakin si Madara, at sa proseso ay ninakaw ang mga piraso ng chakra ng One Tail at Eight Tails,
yakap ang kanyang pagkatao bilang Obito Uchiha sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Dahil mayroon si Obito ng lahat ng mga piraso na kailangan pa rin ni Madara para sa kanyang mga plano, ang kanyang pagtakas ay naging napakahalaga. Ginamit ni Kakashi ang Kamui sa kanya habang ginagamit din niya ito sa kanyang sarili, na nagpapahintulot sa kanya na tumakas sa ibang dimensyon bago pa siya mapigilan ni Madara. Sa ibang dimensyon, natagpuan ni Obito sina Sakura at Naruto. Ang una ay nagsasagawa ng emergency life support sa huli dahil sa pag-alis ng yang half ng Nine Tails mula sa kanyang katawan. Bagaman nag-aalinlangan siya kay Obito, pinayagan niya siyang isara ang yin half ng Nine Tails at ang chakra ng ibang tailed beasts na nasa kanya para kay Naruto dahil ito ang tanging pagkakataon na mailigtas siya. Nang gumaling si Naruto, ipinadala siya ni Obito pabalik sa totoong mundo upang makipaglaban. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sakura na sirain ang kanyang Rinnegan. Bago pa niya magawa ito, dumating si Madara, na ninakaw ang Sharingan ni Kakashi upang maharap si Obito. Inilipat ni Obito si Sakura palayo upang hindi siya mapatay ni Madara. Dahil wala nang ibang pagpipilian si Obito, nakakuha si Madara ng isang huling bagay sa kanyang dibdib, inayos niya ang pagkamatay ni Rin maraming taon na ang nakararaan upang makuha ang pakikipagtulungan ni Obito. Nang masabi iyon, kinontrol ni Black Zetsu ang katawan ni Obito. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.